Hanggang wind signal number 2 ang nakataas na dahil sa tropical storm Maymay. Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace, magandang tanghali. Magandang tanghali din po, Ms. Cheryl, at sa ating po mga taga-subaybay. Ano ang latest sa bagyong Maymay at ano ang nangyari? Kasi kahapon, 'di ba, pinag-usapan pa natin na pwedeng pumasok or pwedeng sumilip lamang, 'di ba? Pero napakaliit nung chance na lalapit or baka mag-landfall itong dolphin. Pero ngayon nga, Maymay na at pinag-uusapan na natin ay ang pag-landfall. Ano ang nagbago o naka-apekto dito sa bagyo para magtuloy-tuloy na maka-apekto sa ating bansa? Yes po, Ms. Cheryl, bigyan lang din po natin muna ng paglilinaw na ito pong na-develop na si Bagyong Maymay is iba pa po itong system, iba pa po siyang weather disturbance. So siya po yung parang LPA po kahapon na less likely po yung possibility niya na ma-develop. Siya po yung malapit kay dating Bagyong Luis, but dahil po naging mas favorable po yung condition ng environment dahil hindi din po siya ganun kumikilos ng mabilis or medyo tumambay po siya dito sa may karagatan is mas naging sufficient po yung energy para maging ganap siyang isang tropical or isang ganap na bagyo. So, ito pong si Maymay ngayon, iba po itong system kay Dolphin. Si Dolphin po, nasa labas pa rin po siya ngayon ng ating area of responsibility. Okay, that's clear. Yun pong, ito pala yung dalawang low pressure area. Kasi si Luis, si Bagyong Luis, naging low pressure area na siya. At may isa pang low pressure area tayong pinag-usapan kahapon. So, ito pala yung binabantayan. So, ito bang nung naging LPA itong si Luis, ay nagsanib puwersa ba itong dalawang LPA din? Yes po, tama, Ms. Cheryl. So, nung naging LPA na po si Luis, tas may LPA din po dito sa may bandang left niya or kaliwa niya. Nung kahapon din po, yung remnants po ni Bagyong Luis as LPA is nag-merge po dito sa low pressure area na ngayon ay si Maymay na. Okay, ano na po ang latest ngayon kay Bagyong Maymay? Yes po, ngayon binabaybay pa rin ni Bagyong Maymay yung karagatan. For now po medyo nagwo-wobble pa siya or medyo nag-iiba-iba pa po yung pagkilos niya. But ngayon ang movement niya is pahilaga po or northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Last location niya po is 185 kilometers northwest ng Bacnotan, La Union. And sa ngayon po bagamat yung movement niya is paakyat, generally nakikita naman natin yung track niya po is pa-eastward or patungo nga po dito sa ating landmass. So expect po natin mamayang gabi or bukas ng early morning is possible po yung landfall niya either sa area ng Ilocos Sur or sa bahagi po ng La Union. And so sa ngayon po dahil malapit ito sa kaulapan, likely na po or meron tayong nakataas nga na wind signal number 2 for the areas of Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, maging sa northwestern portion din po ng Benguet, while signal number 1 naman for the rest of Ilocos region and Cordillera Administrative region sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, maging sa northern portions po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at sa northern and central portions po ng Aurora. So yung mga areas na nabanggit po natin, yan yung ngayon pa lang nakaranas na din po ng bugso ng malakas na hangin na dala nga po nito ni Bagyong Maymay. Base po sa inyong monitoring, marami bang ulan o hanging dala itong si Bagyong Maymay na ngayon ay nasa tropical storm strength? In terms of hangin po, ngayon, tama po kayo, nasa tropical storm category siya. Highest possible na po natin itong wind signal number 2. Kapag wind signal number 2 po, malakas pa din yung hangin na dala nito, possible pa rin po yung damages or yung mga minimal damages, lalong-lalo na po dun sa mga structures natin na gawa sa light materials. While sa mga pag-ulan naman po, patuloy pa din yung mga pag-ulan na ating mararanasan, lalo na dito sa area ng northern and central Luzon. So marami po yung mga
mga pag-ulan na dala nito more than 200 millimeters of rainfall po sa La Union and Benguet, while 100 to 200 naman sa Ilocos Sur, Pangasinan, Abra at sa area din po ng Zambales, and 50 to 100 naman sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at sa bahagi din po ng Bulacan. So definitely, masasabi po natin talagang magla-landfall po ito either sa Ilocos Sur or La Union. Sigurado na yon, Miss Grace? Yes po, Miss Cheryl, sure po or sigurado po tayo na magla-landfall itong si Bagyong Maymay. And also for now po, ma-maintain niya yung kanyang tropical storm na intensity, and then after niya po mag-landfall is magda-downgrade siya into a tropical depression. Hihina po ito, and then eventually habang nasa kalupaan siya is malulusaw na din po ito into a low pressure area. But still, kahit po humina na siya pagtama sa lupa, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan na dala nito, and hanggang malalakas pa rin po yung mga pag-ulan na ito. So sa mga oras na ito, Grace, peak na ba ito ng paghagupit nitong tropical storm Maymay? At kailan din or nangyayari na ba ngayon yung matinding buhos ng ulan sa mga probinsya? Sa ngayon po, meron na din tayong mga pag-ulan na mararanasan or nararanasan po sa kasalukuyan, lalo na po sa ilang areas po ng Ilocos Region, saka sa Cordillera Administrative Region. And then expect po natin kapag yung mas lumapit na lalo itong si Bagyong Maymay dito sa sa ating land, mas likely din po yan mamayang gabi hanggang bukas, mas nandun pa po yung malalakas po ng mga pag-ulan natin. Hanggang kailan natin mararanasan itong malalakas na ulan? Hanggang bukas po natin mararanasan yung mga malalakas po na pag-ulan na dala ni Maymay, but yung habagat po, ina-expect natin magpapatuloy pa rin yung mga hanggang malalakas po na pag-ulan by weekend, dahil nga po yung si Bagyong Dolphin, same scenario pa rin po tayo na i-enhance niya po yung habagat natin. Again, Grace, paalalahanan natin mga probinsyang dapat maghanda sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan na nararanasan na ngayon hanggang, sabi mo nga, bukas and over the weekend. Yes po, Ms. Cheryl, no? So, expect nga natin sa buong week natin, patuloy pa rin po yung mga pag-ulan natin. Ngayon, hanggang bukas, yung hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan natin na may kasama pang bugso ng malakas po na hangin, mararanasan po yan sa area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Cagayan Valley, pati na rin po dito sa mga areas din ng Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan. So sa malaking bahagi din po ng Central Luzon, nandun din po yung mga pag-ulan po natin na malalakas, and also yung mga bugso din ng mga malalakas po na hangin hanggang bukas po yan likely. Ito po yung dala ni Maymay. Well, for habagat naman po, magpapatuloy itong mga pag-ulan nito hanggang weekend. So expect din po natin yung western sections po ng ating ng Luzon at Visayas. Doon naman po yung makakaranas din na hanggang sa malalakas po na mga pag-ulan. Kaya doble ingat, pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. Also, kahit na hindi po tayo prone sa flash floods at mga landslides, pero dahil tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na ating nararanasan is pwede pong mas maging or saturated na yung lupa natin, pwede pong maging vulnerable na din po yung area natin at possible na din yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, pag-iingat and pagiging alerto po sa mga kababayan natin. Grace, ihabol ko lamang, itong si Typhoon Dolphin ay hindi na natin tong aasahan na lalapit pa sa atin. Pero yun, it will continue to affect yung ating hanging habagat. Hanggang doon lamang. Ito naman pong si Bagyong Dolphin, no, Ms. Cheryl. Ngayon po, generally west-northwestward po yung kanyang pagkilos. Not ruled out pa rin po yung PAR entry natin. And then yung closest niya po sa PAR boundary natin is tomorrow evening. But dahil medyo may kilakihan din po itong
si Bagyong Dolphin, possible po na kahit nasa labas po siya ng ating area of responsibility, habang binabaybay niya po yung northern boundary ng PAR po natin, posibleng mahanggip po ng outer ring bands na yung area ng Batanes. So, yung scenario po natin for dito, bukod sa i-enhance na yung habagat kapag mas dumaan na po siya sa may itaas po ng ating PAR line, is posibleng magtaas din po tayo ng wind signal sa area ng Batanes sa mga susunod po na araw. Earliest possible po natin dito is tomorrow. Maliban dito sa dalawang weather system na ating binabantayan, meron pa ba kayong nakikitang posibleng sumunod na mabuo? Sa ngayon po, Ms. Cheryl, wala na po tayong iba pang namomonitor or potential na bubuo na bagyo or low pressure area sa loob at labas po ng ating area of responsibility, bukod po dito kay Maymay at Bagyong Dolphin. Maraming salamat para sa update. Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.